Okay, for ano naman, for biceps tendinopathy, tsaka bicep rupture, biceps tendon rupture, ang dali lang din siya, So, una is biceps tendinopathy. Ang nangyayari dito is, nagkakaroon ng inflammation, plus, tenderness. Kaya nga tawag tendai, no eh, kasi nagkakaroon ng tenderness sa tendon. No. Hindi directly sa biceps tendon sa long head ng biceps tendon. So, anong nangyayari dito? Ayun, nagkakaroon ng inflammation dun kasi ang primarily cause niya is nagkakaroon ng inflammation sa groove, yung groove na yun. Intertubular groove. Tubular groove. Kasi, because of repetitive activities of overhand. So, parang overhand, parang pinapagano'n mo lagi yung kamay mo. So, ayun, repetitive na ganun, mas nasa-strain siya, nagkakaroon ng biceps tendinopathy. Pero hindi naman super malala si biceps tendinopathy. Kasi, ano lang siya, nagkakaroon lang siya ng inflammation and tenderness doon. So, yun, it's not as bad as sa rupture. So, ang nangyayari lang dito is, nagkakaroon lang siya ng pain, saka stiffness. Tapos yun. Tapos ang nangyayari for management naman niya, ang nilalagay lang is corticosteroids for pain management. Okay, yun lang. Yun lang naman. Moving on, kay bicep tendon rupture, ito si malala. Kasi siyempre, nagkaroon na ng rupture sa biceps tendon mismo. Tapos, ang palatandaan ko dito, si Popeye. Ito yung may Popeye. So, like, ang nangyayari is, ito si biceps, di ba? Ayan. Sa belly ng biceps tendon, nagkakaroon siya ng Popeye symbol. Yun ang most significant sign ni biceps tendon rupture. Naging ganito siya. Ito, dumaganyan siya. Yun yung Popeye symbol na nakalagay doon. So, ang causes niya is either degenerative, tapos rotator cuff diseases, or sudden trauma. Trauma ulit. Okay, so like, ito, nakalagay dito yan. So, ito, the proximal is degenerative. Tapos, ang causes ng degenerative is rotator cuff diseases. Tapos, kapag distal naman, trauma. Tapos, yun yung nakalagay dito, yung signs na yung Popeye symbol. Tapos, ang nangyayari, management. Bago sa management, punta tayo sa sign. May special test siya known as the Ludwigton test. So, ang nangyayari sa Ludwigton test, ang kakaroon ng contraction of the biceps while palpating the tendon. So, pinapakontract mo yung biceps, ang gaganon ka. Habang, mo yung which makes sense though, kasi kapag titignan mo yung rupture, syempre, papakontract mo din naman para ma-check mo if meron talaga. Tapos yun, for management naman, dalawa lang siya. Actually, pare-pareho yung management nila eh. Syempre, kapag di pa siya malala, pwede natin lagyan ng corticosteroids for pain management, tapos physical therapy. Pain management, tapos physical therapy. Tapos pag malala na siya, doon mo isa-surgery. Ito. Conservative, patients especially older, physical therapy. Tapos surgical is recommended for younger. Okay, kapag younger, mas maganda surgery. Pag older, physical therapy na lang. Okay, ang next rotator cuff, pero mamaya na yan kasi di ko pa inaaral.